Game, okay. So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takeru Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. No? So, ito nagpapabati pala, no? Boss Takeru, pabati po yung kasama ko si Joseph Angelo C. Si Joseph Angelo C. Happy birthday. Happy birthday ba? Happy birthday today. So, ngayon mga kababayan, no? So, sa hindi na po nakakaalam, tuwan-tuwa po itong mga bobong mga DDS ngayon. Kasi nga po, na umepekto na po yung sanctions na nilabas nga po ni Trump para po dito sa mga ICC prosecutor. At saka judges ata ito, no? So ngayon, sabi ngayon ng mga bobong mga DDS, ito daw pong pag-freeze ng account ng mga judges ng ICC, ito daw po may kinalaman daw po sa hindi nila pagbigay ng interim release kay Digong. Diba? Actually, no, tanga na, ganyan sila kagago no? Ganyan sila kabobo talaga no? Basta lang may connect lang talaga nila at hindi po realistic. Syempre, itong mga bobong mga DDS, hindi na po mag-iisip yung mga yan. Nakuha niyo yung point? Sige, para explain natin kung anong ibig kong sabihin. Sabi dito, nawala. Sabi dito, ito pala, Ako na kasi nag-post ito si Robin. Tanga rin to si Robin talaga no? Talino pa talaga ako dito kay Robin. No? Pogi lang pero bobo rin talaga no? Sabi dito no, nakakatakot kapag ang isang Diyos na ang gumante sa mapagmataas. Makapangyarihan at walang puso. Day of reckoning daw, di ba? You are crucifying an 80-year-old man. You denied him the house arrest that the Filipinos are demanding. Tangina talaga ni Robin, no? Hindi po namin dinidemand na mag-house arrest si Digong. Hindi namin dinidemand. Kayo lang may gusto niyan. Huwag nyo kami dinadami dyan sa kalokohan ninyo, ha? Di kami kasali dyan. Sabi dito, no? You denied him the house arrest that Filipinos are demanding. Those are prayers stained with tears, with tears asking for justice from the Lord Creator. Walang yan talaga, no? Alam niyo yung word the justice kay Robin Padilla, ginagamit niya lang po kung saan po convenient, No? Convenient bilang DDS. Puta, paano yung justice na hinihingi po ng mga namatay? Yung justice ni Digong, naglaban mo, pero yung justice po ng mga namatayan, wala lang sa'yo. Budok talaga to. Budok no? Justice and prosecutors at the International Criminal Court have been cut off by banks, credit card companies, and tech giants like Amazon. So lahat po ng mga American company po, no, na American company. Kasi ito Amazon, American company. No, yung mga bank accounts na yan, yung mga credit cards po na yan, American company din po yan Kinat na po ni Trump. So, ang tanong dito, may kinalaman ba si Digong dito? Kasi ayan ang claim ng mga DDS Diba? So, ano ba talaga nangyari? So, tingnan nyo ito, sabi dito. Cut off by their banks and even iced out by Alexa, sanctions ICC staffers remain resolute. So, yan nyo ito Basahin muna natin para okay. Okay, game. Judges and prosecutors pala. Hello po kay Junior Super Goat. Maraming salamat po sa yung pakulay blue. Thank you po Okay. So, sabi dito judges and prosecutors at the International Criminal Court are trying to live and work under the same US financial and travel restriction brought against Russian President Vladimir Putin and Osama bin Laden. Ano yan? Ito yung nakalagay. 9 staff members including 6 judges and the ICC chief prosecutor have been sanctioned by President Donald Trump. Okay, ito pala yon. So, 6 na judges at saka ICC chief prosecutor have been sanctioned by US President Donald Trump for pursuing investigation into officials from the US and Israel which aren't among the Hague Court's 125 member states. Okay. So ngayon mga kababayan po kasi, pinipilit po talaga ng ICC
na imbestigahan po ngayon yung nangyayari po sa Israel. 'Di ba kasi merong crimes against humanity rin po sa Israel, 'di ba? Ngayon, ayaw po ng Israel kasi di naman daw sila member ng ICC. Ayaw din po ng US kasi in the first place, never daw sila naging member ng ICC. So ngayon, dyan po talagang nagsimula yung conflict eh. So ngayon, ang ginawa nga po ngayon ni Donald Trump, o sige, dahil sa makulit kayo, sanction kayo sa amin. Kayong ICC mismo. Hindi lang ICC, kayong mga tao na sa ICC mismo. Ang tanong ngayon natin dito, ano ko nalaman ni Digong dito? Di ba? Oy Robin, bugok, ano ko nalaman ni Digong dito? Kung nagbigay man ng sanction yung ICC, yung Amerika, no, dito po sa prosecutor at sa judges ng ICC, ano ko nalaman ni Digong dito? Anong problema sa iyo? Salta ka ng salita eh. Wala ka pala. Wala namang alam. Ngayon, pati itong mga babang mga DDS, ganoon din ang paniniwala nila. Yan, karma sa inyo yan. 80 years old na, ayaw nyo pa rin pauwiin. O, na-sanction tuloy kayo. Thank you, America. Putang ang gagago nga, no? Pagdating sa usapin ng West Philippine Sea, ayaw nyo sa Amerika. Pero pag si Digong na pinag-uusapan, gusto nyo na. O, di ba? O, sabi dito. Ito yun, no? ICC rejects Israel bid to block Gaza. Okay. So ngayon kasi, 'di ba may kaso na, 'di ba? May ano na. May palitan na po ng statement pala, no? On process na po pala tong kaso ng ICC sa Israel. Ngayon sabi pala ng Israel dito na pinapatigil din pala nila yung investigasyon ng ICC. Parang ginawa din ni Digong, 'di ba? Sorry, ito pala 'yan. Ito pa yan pala. Parang ginawa rin ni Digong dati, 'di ba? Si Minardo Guevara pa nga yung naging abogado niya doon eh. Na pinapatigil yung investigasyon. Pero sabi ng ICC rejects Israel bid to block Gaza war crimes investigation. So ayaw ng ICC, matigas ang ICC talaga. Oo. So ngayon ang magkaiba kasi dito mga kababayan, no. Ang Israel at saka ang Amerika, never po sila naging member ng Rome Statute. Hindi po kasi katulad sa Pilipinas, no? Kasi sa Pilipinas po kasi, tayo po naging signatories tayo ng Rome Statute at naging member pa talaga tayo. 2011 na tayo, no? Ito kasi nabasa ko to eh. Sabi dito, okay, no, the United States is not member, di ba? State party to the Rome Statute, which established in the International Criminal Court through it signed the treaty under President Clinton, but never ratified it. And later effectively withdrew the signature under President George Bush. So, gano'n pala nangyari. So, pumirma pala si Clinton. Tama ba? Clinton ba? O, tama. Pumirma si Clinton. Siyempre, pag pumirma ka sa Rome Statute, hindi naman automatic na membro ka na. Nila-ratified pa yon. Oh. So, nung pumirma pala itong si Clinton, no, hindi pa napupunta sa ratification. Winidraw na po ni George Bush yung signatories. Kasi ang sabi nga po nila dito, no, ng Amerika, na bawal daw sa konstitusyon nila na ang ibang institution outside America ay maghahatol sa kanila. No, sa kanila mismo or sa isang tao o sa isang Amerikano. Sa Pilipinas kasi iba yung usapan sa Pilipinas eh. Sa Pilipinas po kasi mga kababayan, 'di ba? Tayo po sumali po tayo ng ICC. Na-ratified po tayo. Oh. Pero by the way, ang point natin dito mga kababayan, ganyan po katanga ang mga DDS. Basta pag sinabi lang nila na ganyan lang no na yung ICC na sanction. O isipin gaga nila si Digong 'yon. Ang dahilan. Ganyan sila kabobo. Simpleng mga bagay mga kababayan no na napakadaling intindihin. Babasahin mo na nga lang, intindihin mo na lang, hindi mo pa naintindihan, tanga-tanga nyo naman. O, di ba? Oh.
Hello po kay Evangeline Borgonyo. Hello po, no? Tanga talaga ng mga DDS talaga. Oh. So, ito may balita pa nga dito, no? Basahin natin to, no? Sabi dito. Okay. Oh. US threatens a new ICC sanctions unless court pledges not to prosecute Trump. Ayun. Oo. Bago lang talaga pala to, no? Oh, sabi pala dito, no? Nananakot na naman daw yung US na magkakaroon na naman daw ng panibagong sanction, di ba? Unless court pledges not to prosecute Trump. So, di daw nila itutuloy kung di daw nila pa-prosecute si Trump. So, kasama pala si Trump sa kaso? Sa investigasyon ng ICC, kasama pala siya, no? So, yan po ang drama ngayon ng ICC tsaka ng Amerika ngayon. So, hindi po ito tungkol sa dahil sa hindi po nabigyan ng interim release si Digong, kaya nga po, hindi siya, kaya po nagkaroon ng, ng sanction. Hindi po ganun yun. Ay, napaniniwala kasi ng mga bobong mga DDS eh. O yung kasi, hindi nyo kasi pinagbigyan ng interim release eh. Sanction tuloy kayo sa Amerika. Saan nyo nabasa yun? Hindi, seriously. Saan nyo nabasa yun? Sinong vlogger ang salita nun? Sila doon meron na eh. Si Robin eh. Kasi tanga yun eh. Oh. Pero saan yun nabasa yun? Oh. Kanino ba? Kay Kabibig? Actually, marami na content yan eh. Mga DDS kahapon. Nakita ko nga eh. Tawa nga ako, itatanga naman ng mga to. Alam niyo, dalawa lang yun eh. Niloloko talaga nila yung mga tao, yung mga DDS, kasi alam nilang uto-uto, o talagang bobo talaga sila. Ayun ang paniniwala nila. Dalawa lang naman yun eh. Sa tingin nyo, sa tingin nyo, alin doon yung ginagawa ng mga vlogger na yan? Kung bakit sila nagkakalat ng ganyang klaseng sobrang misinformation. Na yung sanction ng ICC ay galing kay Digong, di ba? Sa tingin nyo, saan yung hugot niyan? No? Dahil ba sa tanga-tanga sila, ayun ang paniniwala nila, o talagang alam nilang mali, uto-uto kasi mga DDS, mas madaling lokohin pag ganun yung mga binabalita nila. Takeru, ang mga DDS ay may selective ang understanding. Kaya ganyan sila. Kaya nga eh, no? Kapag hindi pabor sa kanila, para lumalabas lang sa kabilang tenga, no? Parang ganun eh. Sarap nga ano yan. Alam nyo, no? Masarap pong i-corner yung mga DDS eh. Subukan nyo makapag-debate sa mga yan. Cornerin ninyo. Nagmumukhang tanga yung mga yan. Ang ending yan, wala kang pakialam. Basta kami, maka-Duterte kami. Bobo. Ano ibig sabihin nun? Bobo ang ibig sabihin nun. Di ba? So, yun mga babae, no? So, kayo po, no? Masabi nyo nga po dito sa katangahan nga po ni Robin Padilla na yung sanction daw ay nanggaling daw po sa Amerika dahil daw po hindi binigyan ng interim release si Digong. Napaka alam nyo, kahit na hindi ko research yun, obvious naman na hindi totoo yun, no? Pero napakatanga naman talaga nila. Napakatanga talaga nila, no? Okay. So, nasa pa-comment lang po sa baba at binabasa ko pong lahat yan, no? Okay, and syempre yan, gusto nyo replay. So, pa-like, pa-subscribe, di makalabisan, pa-share na rin po ng video po na to.